Oras, alas 12:38. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan, araw ng Martes, August 29, 2023 at narito na ang mga balita ngayong tanghali. Dahil sa pamahiin, kaya dumagsa ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy sa lungsod. Ito ay ayon kay City Comelec Officer. Mahigit 50 toneladang basura na kolekta sa scoop basura noong Sabado sa barangay Pagkakaisa. Negosyante, unang kaso ng naitalang lumabag sa election gun ban ngayong election period sa checkpoint sa Anilawan. Bilang ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy sa munisipyo at sa lungsod sa unang araw kahapon, mahigit 400. Sa showbiz balita, mga nanalo na Ginoo at Binibining Mandaragat, kilalanin. Sa balitang good vibes, lalaki at babaeng tumulong sa vlogger na sa biyahe ni Pedro, pinasalamatan online. Sa balitang Kuyunon, DOH padali ang mga tekang sa pagtukod mga ospital. Ang detalye ng mga balita abangan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Bam, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking naitutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR. 43 minuto makalipas ang alas 12 sa detalye ng ating balita.
ang pamahiin ang naging dahilan kaya dinagsa ng mga nag-file ng sa kanilang Certificate of Candidacy ang pagsisimula nito kahapon ayon kay Election Officer or kay City Election Officer. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Lozares. Balita 1 with DYPR. Dahil sa pamahiin na yan, dismayado si City Election Officer Atty. Julius Cuevas sa inasal at ginawang pagkilos ng mga kandidato sa barangay sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy kahapon dahil sa kaguluhan na ginawa ng mga ito. Sabi na Atty. Cuevas, hindi naman kung hindi pa man nakakaupo bilang mga barangay officials ang mga ito ay hindi na nakitaan ng mabuting asal at pakikitungo sa kapwa kandidato at sa mga pulis at opisyal ng COMELEC at SM kahapon. Sa simpleng pagpapapila lang ng maayos ay hindi nakasunod ang mga ito. Paano pa kapag nanalo ang mga ito sa darating na eleksyon? Dahil sa kaguluhan ng pila ng mga aspiring candidate na nagdagdag tuloy ng pulis kahapon ang City Police Office para lang mapasunod ang mga ito sa maayos na pila. Kahapon nga isang opisyal pa ng pulis ang nagtaas ng boses para lang sila pakinggan ng mga gustong mag-unahan sa pila ng mga kakandidato. At isa pa sa dahilan ng pagdagsa ng mga kandidato sa unang araw ng COC filing kahapon ay dahil sa mga pamahiin na dapat na mauna sa pila o kaya naman dapat makuha ang numero sa numbering na binibigay sa pila kahapon na naging dahilan ng kaguluhan. Narito ang bahagi ng pahayag at pagdadismaya ni City Election Officer Atty. Julius Cuevas. Mga aspiring candidates natin na eventually kung manalo sila magiging honorable dahil honorable kagawad, honorable chairman, pero sa pinakita nilang mga kaugalian kahapon sa hindi lang pagsunod sa simpleng instruction ng PNP, ng COMELEC at ng SM na pumila ng maayos. So, anong i-expect pa, di ba? So, kaya naman, nag-deploy talaga ng mas marami pang ground personnel ng PNP para lang ma-contain talaga yung situation. And then, bakit naging ganon? So, isa sa dahilan dyan ay dahil nga 6 days lang ang filing ng COC. And then, another factors, yung mga personal reasons na nila, like may mga feng shui pa sila na kailangan. Sila yung makuna sa pag-file, sila yung 28 is a good sign, a number. So, may mga ganong klaseng factors na hindi naman namin kino-consider. So, yun lang. Ang kailangan lang talagang malaman at ng mga aspiring candidates ay sumunod kayo sa instruction. Hindi pwedeng kayo ang masusunod dahil meron tayong sinusunod na instruction yan na galing sa amin, sa COMELEC at saka sa PNP at saka sa SM din. So, yun lang. Ni Atty. Julius Cuevas, ang City Election Officer. Romy Lozares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Romy Lozares. Sa ibang balita, muling isinagawa ang kompetisyon sa Scoop Basura sa ikatlong episode ng Save the Puerto Princesa Base noong Sabado, August 26 na dinalawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, uniformed personnel at sektor ng lipunan. Base sa datos mula sa Oplan Linis Program at Solid Waste Management, umabot sa 59.2 tonelada o katumbas ng 53,740 kilo ang basurang nakolekta sa barangay Pagkakaisa. Dagdag pa ang daan-daang trash bins na nahakot ng mga tumulong sa coastal cleanup. Nakapaghakot ng 4,134 kilong basura sa barangay Mandaragat, habang 53.1 tonelada o 48,210 kilo naman ang nakolekta sa barangay Bagong Silang. Ito ang una at pangalawang isinagawa na Save the Puerto Princesa Base. Nakilahok sa kompetisyon ang 18 na grupo noong Sabado mula sa kategoryang barangay, 8 grupo ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ng Puerto Princesa para naman sa academic category at 9 na grupo mula sa men in uniform. Ang bawat grupo ay binubuo ng hanggang 20 katao at may kanya-kanyang dalang mga panlinis. Dapat nakapuno ang bawat grupo ng hindi bababa sa 10 trash bins upang makonsidera bilang opisyal na kalahok at magkaroon ng chance
tsansa na manalo ng premyo. Ang hindi umabot sa numerong ito ay itinuturing na diskwalipikado. Binigyan ang mga kalahok ng 3 oras para magkolekta ng basura sa mga kabahayan at baybayin sa barangay barangay pagkakaisa. Itinanghal na nagwagi sa kategoryang barangay ang grupo mula sa Purok Maming na nakalikom ng 210 na trash bins. Sinundan sila ng Team Kabataan na nakapuno ng 168 na trash bins, habang pumangatlo naman ang grupo Bendita na nakalikom ng 98 trash bins ng basura. Nagwagi naman sa kategoryang Akadim ang Palawan National School na nakakolekta ng 55 trash bins at sinundan ito ng Palawan State University Marine Biology Society na nakalikom ng 30 trash bins. Pareho namang itinanghal na panalo ang Philippine National Police Maritime Group at Bureau of Fire Protection kung saan pareho silang nakalikom ng 83 trash bins. Sinundan sila ng 3rd Marine Brigade na nakalikom ng 67 trash bins ng basura. Maliban sa Scoop Basura version 2.0, nagsagawa rin ng mudball throwing sa baybayin ng barangay Pagkakaisa. Ang mga mud balls naman ay mayroong effective microorganism na naglalaman ng bakterya na kumukontrol sa level ng ammonia at duming taglay ng tubig. Pinaalala ni City Enro Chief Attorney Carlo Gomez ang kahalagahan o ang mahalagang responsibilidad ng bawat individual sa pagliligtas ng yamang dagat, lalo na ang puso ng syudad, ang Puerto Princesa Bay. Ibinahagi rin ang 2 punong barangay mula sa Barangay Bandaragat at Barangay Bagong Silang na pinagdausa ng una at 2 episode ng Save the Puerto Princesa Base ang tuloy-tuloy na disiplinang naitanim sa kanilang mga mamamayan, maging ang kanilang mga estratehiyang ginagawa para sa tuluyang maisalba ang baybayin na naabuso dahil sa paninira ng tao. Sa mensahe ni Mayor Lucilo Bayron, sinabi nitong kailangan ang hand-on-hand na pagkakaisa para sa magandang layuning malinis muli at mailigtas ang karagatan kasabay ng pagliligtas rin sa mga coastal dwellers. Ang Save the Puerto Princesa Base program ay dahil sa pagnanais ni Mayor Lucilo Bayron na linisin ang mga baybayin ng syudad upang mapalakas ang turismo ng lungsod at ibalik ang dating ganda ng anyong tubig ng Puerto Princesa para sa susunod na henerasyon. Balita Uno with DYPR. Sa ibang balita pa, negosyante unang naitala na lumabag sa election gun ban ngayong election period sa checkpoint sa Anilawan. Ang detalye ng balita natin ni Romy Luzares. Balita Uno with DYPR. Pinumpirma ni Police Major Pearl Manel Marto, Station Commander ng Police Station 1, na may isang individual na lumabag sa election gun ban matapos ito ay mahuli sa checkpoint ng 3rd Platoon sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyana, lungsod ng Puerto Princesa kaninang alas 12 ng madaling araw. Sa isinagang media forum ng Puerto Princesa City Police Office ng araw ng Martes, Agosto 29 sa Puerto Princesa City Police Office na pinangunahan ni Police Colonel Rene S. Bacuela at Attorney Julius Rivas at City Election Officer ng Puerto Princesa ay kinumpirma ng ito ang pagkaka-aresto sa isang negosyante. Maharap sa paglabag sa election gun ban ng suspect na may parutang habang buhay sa pagkabilinggo o depende sa husgado na hawak ng kaso. Kahit may mga kumpletong dokumento pang suspect pero wala namang cumulative exemption ay automatiko na ito ay arestado at hindi umano ito residente ng lungsod o itong negosyante na nahuli sa checkpoint kanina madaling araw. Ang katawiran ng negosyante na nahulihan ng baril sa cumulative checkpoint, hindi niya alam na nagsimula na ang election gun ban, kaya dala pa rin ito ang baril sa kanyang sasyan pero hindi ito nakalusot sa kanyang paliwanag kaya tuluyan itong inaresto. Ayon kay Attorney Julius Rivas, tanging ang PNP at ang Forces of the Philippines lamang ang pinapayagang magdala ng baril at dapat ito ay naka-uniforme. Ayon sa Section 261Q ng batas sa pambansa bilang 881 na pinagbabawal ang pagdadala ng armas o iba pang graded weapon sa labas ng tahanan o negosyo ng sinumang tao sa panahon ng eleksyon. Maliban kung may autorisasyon mula sa COMELEC sa pamagitan ng COMELEC Extension base sa nilalaman ng Section 32 at 33 ng Republic Act 10591. Ang suspect na nahulihan ng baril sa COMELEC sector na isang 60 anyos na negosyante at nakiusap na huwag na muna dahil isang babanggitin
dahil sa usapina ng kanyang negosyo at pagkatao kung saan nakuha sa kanya ang isang 45 caliber na baril at 7 bala. Ang nahuling individual ay naharap ngayon sa nakasaada sa Omnibus Election Code. Romy Luzares para sa DYPR, una sa puso ng mga Palawenyo. Balita Uno with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzari. Sa ibang balita, sa pamamagitan ng Training for Work Scholarship Program ni 1st District Congressman Egay Salbami, katuwang ang TESDA, dagdag na 50 individual mula sa Northern Palawan ang nakapagtapos ng Bookkeeping NC3 sa San Brendan College Incorporated sa bayan ng Taytay at sa Northern Palawan Technological Institute Incorporated sa bayan ng El Nido. Ang 50 na mga scholars ay nagsanay sa loob ng 292 na oras o 36 na araw. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, mas marami pang maayos na oportunidad na naghihintay para sa mga graduate. Makakatulong din ito sa kanila na makahanap ng magandang trabaho at mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Maliban sa bookkeeping, nakapagtapos na rin ang ilang scholar sa kursong Organic Agriculture at tuloy-tuloy naman ang mga pagsasanay sa electrical installation at maintenance o NC2 at driving o NC2 din. Balita Uno with DYPR. Ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Kamay-ari, handog ng Paleco ang libreng medical consultation para sa mga miyembro nito at kanilang pamilya linggo-linggo tuwing araw ng Miyerkules, Huwebes at Biyernes na gaganapin sa Paleco Main Office mula 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Unang 10 pasyenteng makakapagpalista ang tatanggapin sa bawat araw na nabanggit. Ang araw ng Miyerkules ay para sa mga OBGYN cases, samantalang ENT cases naman tuwing araw ng Huwebes. Tuwing Biyernes na may pediatric cases ang tatanggapin ng kooperatiba. Bukas ito sa mga miyembro ng Paleco o iyong nakapangalan sa kanilang koneksyon ng kuryente at maging sa kanilang asawa at anak. Kung single naman ang mismo miyembro, bukas naman ito para sa kanilang mga magulang. Magdala lamang ng katunayan tulad ng birth certificate, marriage certificate at valid government ID. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Matamlay na ba ang sex life? Stress? Pagod at problemado? Wala na bang ibubuga pagdating sa kama? Red Alingatong! Red Alingatong! Para balik sigla ang buhay may asawa. Nakakatulong din sa menstrual problems, internal bleeding, prostate enlargement, sexual performance enhancement. Nakaka-regulate din ng menstrual cycle. Red Alingatong capsule. Mabibili na sa mga butika. The Miracle Roots Red Alingatong capsule. FDA approved. Balita Uno with DYPR. Balitang Kulon.
Sa atong baritang kuyonon, DOH ing padali ang mga tukang sa pagtukod di mga ospital. Ang baritang kuyonon yatod ganata ni Miss Nanette Pejap Cotrampe. Balitang Kuyonon. Para mapadasig ang pagtukod di mga ospital sa impyerong nasyon, ingbuinani ang Department of Health ang mga requisitos para sa pagpatindig di mga ospital ing mga tulad ng establisimento. Ang Certificate of Need o CON bagkandin kaministeran sa pagtukod di mga ospital ang gobyerno umawda ang sa mga pribado. Sigon sa bagong impalwa nga Department Administrative Order nga impirma ni DOH Secretary Ted Herbosa. Bagkandin da kaministeran ang CON para sa pagpatasang antasi ang mga inggagamit din iglisensyadong mga klinika agud matawag sandang ospital. Mako ng DOH base sa Department Administrative Order nga mipitsang March 20, 2006 ingkukurya ng mga maliagag pangapital sa pagtukodi mga ospital labi rin ang mga pribadong kumpanya tungod sa mga ingpapakitaw nga rekisitos. Maski pa ingdugangan din ni 33% ang otorisadong kapasidad impisa 2004 tagka 2022 ang bed to population ratio sa kakatri sa ospital para sa 1,000 ka pasyente parangad. Kung hindi matawan atensyon dya, malilimita ng pagtaugustong pagbulong sa publiko. Sa pagpunas ang Certificate of Need, tanan nga General Hospital dadi sarang din kabuli autorisasyon iglisensya sigon sa GIA ang Health Facilities and Regulatory Bureau ig Food and Drug Administration. Nanette Pejap Cotrampe para sa DYPR, Baritang Kuyonon, ang sakaunan sa tagipuso ni ang mga Palawenyo. Balitang Kuyonon. Matamang salamat Miss Nanette Pejap Cotrampe. Sa iba pang balita, bilang ng mga nag-file ng Certificate of Candidacy sa mga munisipyo at lungsod, umabot ng mahigit 400. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Sa kabila ng kaguluhan sa unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa SM kahapon sa lungsod ay sumobra pa umano sa kanilang estimated target na ma-accommodate ng mga Certificate of Candidacy COC sa unang araw na kanilang naitala. Ay ito si Election Officer Attorney Julius Cuerda sa loob ng 6 na araw na itinakda para sa filing ng Certificate of Candidacy ay inaasahan nila na bawat araw ay may 400 na COC ang dapat nilang mga proseso. At kahapon ay umabot ito sa 422. Kaya lampas sila sa kanilang inaasahan na target. Ang inaasahan kasi ng COMELEC na magpapile ng COC sa buong lungsod ay nasa 2,400 sa buong proseso na ito. Walang sanggunang kabataan hanggang sa mga barangay officials. Lampas sa unang nag-file ng COC sa nakaraang barangay election noong taong 2018 na nasa 1,800. Pinalampasan niya ito para ma-cover nila ang 6 na araw na ma-accommodate ang dami ng posibleng mag-file. Ang anumang espekulasyon na lalampas pa sa 2,000 ang bilang ng kandidato ng sanggunang kabataan at barangay ay walang nakitang basihan ang City Election Officer dahil sa kanilang obserbasyon at statistics ng mga nakaraang barangay election ay nasa 1,500 to 1,800 lang ito. Kaya naniwala sa Attorney Julius Cuerda na kaya ng 6 na araw na ma-accommodate ang lahat ng kakandidato sa buong proseso basta huwag lang mag-uunahan, magtutulukan at kung ano pang mga dapat na gawin ng mga ito ay sundin lamang ang dapat na proseso. Sa bahagi naman ng Provincial COMELEC sa mga munisipyo, base sa data na ibinigay ni Jumel Obra, tagapagsalita ng COMELEC Palawan, sa unang araw ng COC filing kahapon ay nagtala sila ng 3,565 na kandidato mula sa SK at barangay kumpara sa nakaraang taon ng 2018 na barangay at SK election na nasa 1,393 ang total sa unang araw. Mas mataas umano ngayon ang mga nag-file ng COC sa barangay sa bawat munisipyo kung saan mas mataas na bilang ang inaasahan pa nila na magpapile sa mga susunod na araw. O kundi man, posibleng magbago ito dahil maaaring nag-unahan ang mga ito na nakapag-file sa unang araw ng Certificate of Filing kung saan
wala naman umanong naitalang kaguluhan o anumang problema sa unang araw ng naging sistema ng COC filing kahapon sa mga munisipyo. Dinagdag din ni Atty. Julius Cuevas na kaya nagdagsaan kahapon ang mga nag-file ng COC dahil sa sinasabi na tatapusin lang sa loob ng isang araw o hanggang 3 araw ang COC filing ng mga barangay officials kung saan naniwala nga ito sa maling napakinggan. Romy Lizares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Balita Uno with DYPR. 3 minuto makalipas ang 1 ng hapon, ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin ng hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, mga nanalo sa Ginoo at Binibining Mandaragat, kilalanin natin mula sa ating showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Pagbuhos ng ulan kanina at ang paghahanda sa pasukan ngayong araw plus pang ang filing ng mga kandidacy na yan. Matagumpay na naisagawa kagabi ang Grand Coronation ng Ginoo at Binibining Mandaragat in line with 34th year Foundation Day ng Barangay Mandaragat dito po sa Puerto Princesa. Si Asel Arconada ng Purok Balik Tulungan ang tinanghal na binibini ngayong taon at si Darren Luis Lapuerte naman ang unang nanalong Ginoo ng Mandaragat. Si Walter Molines ng Purok Talisay ang Mr. Tourism at si Yuril Faith Palangka ng Purok Maligaya sa Binibini. Si Mr. and Miss Heritage naman ay sina Jamie Rose Reynoso at Marcos Mangasep.
si Dren Aliego at Ashley Tan na parehong taga Old Bungkag ang first runner-up. Chairman ng mga hurado kagabi si Ma'am Babes Baga, ang chairwoman ng Mutya ng Palawan. Ang nanalong Ginoo at Binibini ay nag-uwi ng 7,000 cash prize at kakatawan sa Barangay Mandalagat sa Mr. and Miss Kanigaran sa Oktubre. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating balitang good vibes, nasiraan ng motor na sinasakyan ang vlogger na si Biyahe ni Pedro sa may bandang Napsan. Dahilan para humingi ito ng tulong sa mga dumadaang mga motorista. Kailangan kasing hilahin ang motor niya dahil hindi na ito mag-start. Hanggang sa may isang babae at lalaki na lula ng isang top-down ang nakakita kay Biyahe ni Pedro at agad na tumulong. Wala silang dalang tali, panghila, kung kaya isinakay na lamang nila sa kanilang sasakyang top-down ang motor hanggang sa pagawaan ng talyer. Sabi ni Pedro, labis siyang natuwa sa ginawang pagtulong sa kanya ng dalawa na walang kapalit na hiningi. Hindi na nakilala ni Pedro ang dalawa kaya pinost na lamang nito ang kanilang larawan bilang pasasalamat sa kanilang kabutihan na uso pa rin sa panahon ngayon, kung saan sinasabing lahat ng pagtulong ay may kapalit at napatunayan yan sa nasabing post ni Biyahe ni Pedro. Balitang Good Vibes. Yan ang pakabuhan ng mga balitang aming nakalap ngayong Martes ng tanghali. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang hapon. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.